Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Wow, napaka-overwhelmed naman yan ang pag-welcome sa akin after all na almost 2 weeks tayong nawala. Nakakalungkot po pero ganun talaga, may mga insidente o mga failure na hindi natin naasahan sa bawat araw na ginagagay natin ang ating buhay. Yan po, kumbaga nawala tayo ng 2 weeks pero ganun pa man. Ito po, nagbabalik muli ang inyong lingkod, G-Double-J, para sa paghatid ng mga balita dito pa rin sa programang Ratsada Balita ni Double J. At syempre, back to normal, gaya po ng ating nakakagawian tuwing araw-araw dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J, ang paghatid ng mga balita at mga impormasyon. Ganun pa man. At after all, alam ko na-miss nyo ako. Mas sobra ko kayong mga na-miss dahil dun sa 2 weeks na hindi nyo ako napanood, napakinggan at hindi tayo nagkakitaan. Araw ng Martes po, mga kaibigan, kababayan, ka-BSCC, dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Sabi ni Jenny Abikisol Di Belia, good PM po. Uy, mas maganda ka sa hapon, Jenny. Baka hindi ka pa naglalans, ha? Don't skip your meal. Importante yan para panlaban natin bilang bahagi ng Hilas 1 dyan sa mga letseng COVID na yan. Laban tayo, laban. Wala talaga. Para sa iyo yan. Ayan. At siyempre, sa kabila ng nawala tayo ng halos 2 linggo, ganun pa man, hindi na po mangyayari yan. Nagkaroon lang ng talagang technical failure dito sa ating hindi inaasahan. Ganun pa man, din sa mga kasalukuyan, mga nanananghalian na yung oras na to. Ngayon pong araw ng Martes at araw na to. Ay, Idol, Charlie Fry, welcome back, Double J. Oo, talagang talagang alam ko na miss mo yung programa ko na ikaw ang mag-edit, ikaw ang gagawa lahat ng mga para makita ng ating mga televiewer, listener, at siyempre ang ating mga taga-subaybay na laging mga nagbibigay ng mga magagandang komento. Pero ganoon pa man, kabila na hindi ako nakapag-programa, Idol Charlie, pinanonood ka naman ang lahat ng mga program natin dito. Sinya lang, dahil hindi nagkaroon tayo ng failure sa ating internet. But yun naman, naiayos na lahat yan. At nangako naman kay Cable na yung mga naging lapses nila, tatanggalin naman din sa dahil sa hindi natin problema nila yun. So, magbabawas sila ng bayarin sa ating internet connection. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanananghalian ngayong tanghalian na to. Masasabi ko lang, kain lang po kayo. Makita ko kayong busog na rin ako. Yan lang importante. At sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong araw na to, isang maligaya, masaya at masaganang karawan. After all na meron tayong kinakaharap na pandemic, yung pandemic na yan. Ganoon na rin sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayong araw na to. Ay, nako, isa lang masasabi ko. Through the year, ang inyong anibersaryo. Maligayang anibersaryo sa lahat. Yan. Yan ang may hatid ng inyong lingkod.
sleep without you, no. Thank you kay Jenny, Ricky Zaldibel at kay Charlie Fry at sa iba pa mga nanonood na hindi naman Anyway, gaya po ng ating nakakagawian dito sa ating programa Ratsyada Balita ni Double J. Ano man ang ihatid natin balita, ano man ang marinig at ano yung mga impormasyon na inyo makuha, welcome po kayo na magbigay ng inyong mga opinion at babasahin natin yan at sa ganun para nalalaman ng buong sambayanan ang hinaing at damdamin ng bawat isa. Ano man ang inyong komento, ano man ang inyong opinion, welcome po dito sa ating programa Ratsyada Balita ni Double J. Ganun pa man, meron kayong gustong batiin o shout out, welcome din po dito sa ating programa. At wala po kayong alalahanin, babasahin po na yung lingkod dyan. At meron kayong panawagan, ipapanawagan po natin yan. Welcome din po dito sa ating programa Ratsyada Balita ni Double J. Cause I can't sleep without you, no. Yeah. At siyempre, ngayong araw ng Martes, sa kabila na wala tayo kahapon, eto po, magtutuloy tayo. At siyempre, hindi pa rin mawawala ang ihahatid na inyong lingkod, ang mga importanteng balita. Lalo na po ang lagay ng panahon. Sa mga nagte-text po, narito ang lagay ng ating panahon. Cause I can't sleep without you, no. Yan po At doon po sa mga ating mga kaibigan at kababayan na madalas nagte-text at lalo na rin dyan sa ating mga taga-subaybay nga, ay Melda, isa pa yan sa mga nagte-text sa atin si Melda, nag-isara mula naman sa lalawigan ng Batangas. Ay kabayan, sabi niya, Double J na wala ka, bakit hindi ka namin napapanood, nami-miss na namin program. Mas sobra ko kayong namiss, tandaan niyo po yan. At para po dun sa mga nag-aantabay ng lagay ng panahon, narito po ang lagay ng panahon. At siyempre, ang lagay ng panahon ay mula pa rin sa weather forecaster natin sa Pag-asa. Ayan, ang lagay ng panahon. Ayan, narito po ang lagay ng panahon. Ayan. At siyempre, ayan, medyo nawala yung ano natin audio natin Ito po, ang lagay ng ating panahon. Ayan, dali lang. Ayan. Ang lagay po ng panahon, ito, wala raw bagyo, anumang sama ng panahon ang nakakapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Chris Perez, tanging ang northeasterly wind blow lamang ang patuloy na umiiral sa northern at central Luzon. At hanggang kagabi at sa mga susunod na araw, asahan pa rin daw anya ang mainit at bagyang malinsangang panahon dito sa ating bansa. Yan walang bagyo At kung kaya't meron pa rin daw tsansya anya makaranas ng mga panandaliang ulan, ngunit ito'y dahil na rin bunsod ng localized thunderstorm. At ngayong araw na Martes, ay patuloy na mararamdaman ang mainit at bahagyang malinsangan ng panahon dito sa ating bansa. At dagdag pa ni Perez, maaari raw magkaroon ng isolated rain shower o thunderstorm lalo na sa hapon o gabi. Okay lang yan, hapon o kaya gabi dahil para masarap presko ang pagtulog. Yan na natin na mainit ang panahon sa mga umaga, sa tanghali hanggang hapon, okay lang. Pagdating naman ng gabi, medyo may rain shower. Wow, ang sarap. Di po ba? At siyempre, pagkatapos naman ang ating tinatawag na lagay ng panahon, ang public service. Pero wala po tayong public service ngayon. Maliban lang sa public service po na yung pinapanawagan po dyan sa ating mga senior citizen, sa ating na wag na raw kayo maglalabas. At kung halimbawa po sabi ni Charlie Fry, ngayon ay panahon ng lagay. Oo. Tama. Kaya pinapanawagan sa mga matatanda, mga senior citizen natin na wag na po kayo lumabas at meron pong isinutulong at granted na po yan na pupuntahan na lang kayo. Ayan, depende sa LGUs. Pero kung halimbawa hindi kayo napuntahan, sabihin nyo lang po rito, mag-comment lang kayo dito mismo sa ating programa, ipapanawagan natin yan kung anong mga syudad dyan o LGUs ang nakakasako po sa inyo. Mga dyan po sa ating mga senior citizen, mabuhay po kayo!
Sabi naman ni Melda Nagisara mula naman sa Batangas, sa lalawigan ng Batangas. Hello po, more power po sa programa nyo. God bless. Likewise, ganun din sa iyong hubby na si Fernando na patuloy na nandun pa rin sa Jubail, Saudi Arabia. Jubail, ano? At gayon na rin sa iyong uniko iho na nasa Canada. Hirap to hiwa-hiwalay kayo, no? Dapat niya magkakasama ngayon dahil may mga pagkakataon na lockdown kaya sama-sama. Pero kayo magkakahiwalay. Okay lang. Darating yan. Matatapos din yan. Tulong-tulong lang tayo. Laban tayo. Laban! At narito ang inyong inantabayanan ng mga balita. Pero bago ang balita, narito muna po ang ulo ng ating mga balita na ihatid na inyong lingkod dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan po, siyempre, ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator. Ulo ng mga balita, COVID-19 vaccination, pinagagawang mandatory. Bakit kaya? At yung binabanggit ko po kanina, ito po, house to house at drive-thru vaccination sa mga senior citizen, inihirit. Yan. Dapat lang, hindi na kailangan, kailangan meron pang magpapaalala. Sabi nga, may kasabihan tayo, ang gamot sa mga taong nakakalimot, paalala. Kaya ginagawa ng ating mga mambabatas, sige, magpapalabas tayo ng kanilang mga nga ay yung dun sa mga pagkakataon, lalo na po sa mababang kapulungan ng Kongreso at maging sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang Senado. Gumagawa sila yung mga pagkakataon na natin time nila para magsalita. Kaya nakakapagbigay sila ng kanilang mga statement. Yan po. At DSWD, wala. Charlie Fry, ang DSWD, ito. DSWD nananawagan sa mga senior citizen at PWD na wag nang pumila na kukuha ng mga ayuda. At yan, paano? Hindi na sila pipila, paano? Ano kaya? Mamaya po, ang buod ng balita na yan. At kung hindi naman may ipapatupad yan, kalampagin natin yan oras-oras, minuto, segundo. At dating Pangulong Erap Estrada, nakauwi na. Wow, gumaling. Senator Marcos muling pinasisilip sa Department of Health at Food and Drug Administration o FDA ang ivermectin bilang gamot sa COVID-19. Kung matatandaan nyo, medyo dined ba yan ng FDA, no? Tapos yung pala, may visa pala. At ito, yung mga naging trending nito mga nakarang araw. Ang NTF-ELCAC. Pondo ng NTF-ELCAC, pinasisilip sa Kamara. Buti na lang, meron tayong mga laging gising na mga mambabata para mapansin at malaman kung ano talaga. Bakit nga naman? Ano bang ginagawa talaga ng NTF-ELCAC, no? At kaugnay dyan sa NTF-ELCAC, spokesman, Lieutenant General Antonio Parlade Jr., sinita sa pambabastos sa mga senador. Yan ang sinasabi ko porket mataas na general kayo, at pwede mo nang dahan-dahan, hinay-hinay sa pagbibitaw ng mga salita. At isa pa ng mga pasaway na hindi inaayos, hindi muna iniisip bago magsalita. Communication, Yusek Badoy. Si Yusek Lorraine Badoy po to. Sablay sa accounting call sa community pantries. Yan ang sinabi ni Senator Win Gatchalian. At cash dividend ng mga GOCC maaaring pagkuna ng pondo para sa Bayanihan 3. Ito na naman ang Bayanihan 3. Ano kaya magiging ng mga mula sa Bayanihan 1 naging Bayanihan 2, Bayanihan 3. Ibig sabihin hangga't meron pang pandemic magtusunod-sunod diyan, Bayanihan 4, Bayanihan 5. So yung mga budget na diyan at natin. At isa sa mga nakakalungkot na balita at ganun pa man, pinabaya na talaga natin to sa Piskalye. Rape with homicide case sa Dasera 11, ibinasura.
At balita sa ibayong dagat, sa ibayong bansa po, sitwasyon sa India, nakakadurog daw ng puso. Ayon sa World Health Organization Chief. Mamaya po, ang buod ng balita na yan. At para po din sa ating mga kasalukuyan na nagsasagawa ng kanilang lunch break, huwag po kayo mag-alala. Manood lang po habang kumakain, yung laging paalala na yung lingkod, yung baso ng tubig, huwag pong kalilimutan sa harapan. At para hindi para hindi magka-problema at maiwasan ang anumang indulto. Kasi kung yun na mapapansin, minsan kumakain kayo, di mo mamala. Tubig, nahirinan ka na, di po ba? O di kayo, ang layo. Kaya bago kumain, kuha na agad ng baso ng tubig. Laging paalala na yung lingkod yan, ha? At narito na po ang mga buod ng ating mga balita. Isinusulong ni House Committee on Health Vice Chairman at Cavite Representative Elpidio Barzaga ang pag-amyenda sa Republic Act 11525 o ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021. Sa ilalim ng House Bill number 9252 na inihain ni Barzaga, nais nitong gawing mandatory ang pagbabakuna sa mga Pilipinong eligible na makakuha ng COVID-19 vaccination na siya namang tinukoy ng Department of Health. Ibig sabihin, yun daw po ang bibigyan ng mandatory. Nakasaad sa panukala na para makamit ang herd immunity laban sa COVID-19, kailangan mabakunahan ang malalaking bahagi ng populasyon ng bansa. Maging trahedya sa bansa, ayon kay Barzaga, kung may ligtas at epektibong bakuna, ngunit marami naman ang ayaw magpaturok dahil sa takot. Makakamit lamang ang nasabing herd immunity sa bansa kung may batas na gagawing mandato isusulong ang COVID-19 vaccination. Tutugunan ang pangamba sa bakuna at itataas ang kumpiyansa ng publiko sa COVID-19 vaccine. Yan na nga po yung sinasabi natin before pa, no? Na wala kasing nilalabas ang ating pamahalaan ng tinatawag na information drive campaign. Bago ina-anunsyo pa lang nila na magkakaroon ng bakuna, dapat meron na yan. Yan ang importante dahil para sa ganon, hindi lito, hindi nangangamba at hindi natatakot ang ating mga mamamayan. Yan ang naging malaking lab test ng ating pamahalaan. Yan po. At binigyan din pa na mahalaga na maitaas ang kumpiyansa ng publiko sa bakuna sa pamamagitan ng pagpapaigting ng mass information campaign gamit ang print, radio, TV at social media. Ay nako, 2 buwang tumataginting ng lumipas na lagi natin pinapanawagan. Kailangan pa yata mga mambabatas pa kakalampag sa pamahalaan Okay, mula sa Senado hanggang sa mababang kapulungan ng Kongreso no? Ayaw ng boses ng mamamayan, parang ganon. Di po ba? At ayaw din ng boses natin, ganon ba yan? O kaya lang, naririnig ang boses natin na talaga nananawagan tayo at puspusan na ginagawa natin panawagan. Dinadampot naman ang ating mga mambabatas na tama naman. Ayan, di po ba? Ayan. At tinukoy pa sa nasabing panukala na hindi na bago ang pag-uubliga sa vaccination law kahit sa ibang bansa, lalo na kung ito naman ay patutupad para sa kapakanan ng nakararami. Yan naman talaga dapat Kung talagang pursigidong ating pamahalaan na mabakunahan lahat, gumawa kayo. Kung wala man kayong mga task force na tinatawag na yung merong galing na yung convincing power, kung walang ganon, narito naman ang media, dito kami na araw-araw nananawagan. Di po ba na sinusubaybayan ng mamamayan? Ang problema, wala namang inilalabas na information drive campaign. Di po ba? Mass information. Para sa ganun naiintindihan ng mamamayan at nang mawala na ang takot, yun lang naman ang importante. Ano ba talaga? At samantala, nais naman mula naman sa Senado, nais ni Senator Joel Villanueva na madagdagan ang binibigay na proteksyon sa mga nakakatanda sa bansa sa usapin ng pagbabakuna sa kanila. Mungkahin ni Villanueva, puntahan na ang mga senior sa kanilang bahay para bakunahan o maaari rin anya na maglagay ng drive-thru sa vaccination center.
katwiran ng senador, ang mga nakakatanda na edad, 60 na po pataas, ang natukoy ng kabilang sa at risk na bahagi ng populasyon. Yan po talaga ang number 1. Kumbaga sila yung madaling pag kinapitan, yung immune nila, medyo komplikado na. Andyan na yung, kumbaga sa isang sasakyan po maandar. Pero may problema na sa transmission, may problema na sa clutch, may problema pa sa carburetor. Mga ganun po di po ba? Kumbaga sa tao, lahat ng internal organ, may konting problema na. Kaya pag tinamaan at dun sa isang internal organ na mag-aano na, wala na maitutulong iba. Katulad siguro ng puso. Ako nga hirapan na ako, tapos tulungan ko muna sarili ko bago ikaw atay. Sabihin naman ni atay, utak, anong gagawin ko? Ito nga, hindi na nga ako magkanta ugaga sa kaiisip Ako ang pinaka-ahead Tapos, gawan niyo ng paraan. Ganyan Parang ganun lang po yan, di po ba? Kaya, hindi katulad natin, nasa state pa. Alam na natin kung mga yung mga diversionary na pwede natin gawin. Ano yung mga mas makakabuti? Sabihin natin, makakabuti sa puso ko to, pero makakasama pala sa di po ba? Yung mga ganon, dapat alam natin yan. Yun ang nagiging problema sa ating mga senior sa ngayon. At katwiran nga ng senador na marami po sa ating senior ang may sakit o may kahirapan sa paggalaw. Malaking kaginhawaan po sa kanila kung may drive-thru ng bakuna, kung saan mananatili na lang sila sa kanilang masakyan at malayo sa exposure sa virus na ito. Ang tagdag pa ni Senator Villanueva. Ngunit git niya, ang pinakamagandang option para sa senior ay puntahan at mabakunahan sa kanilang bahay. Tama po yan. Maganda yan, ganyan. Kung may sinutulong para sa vaccination, lahat ng mga pwede pa na idagdag na dyan. Katulad nung sinasabi natin na hindi na dapat pumila sa ayuda. O yan, dahil sabi ng DSWD, mamaya po hatin natin ng balita na yan, pero ito ay dinagdudugtong-dugtong lang po natin dahil ika nga yung pribileyo para sa ating mga nakatatanda. At speaking po, sa binabanggit natin at in favor pa rin po sa ating mga senior, nakikiusap ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, sa mga senior citizen at person with disability na magpadala na lamang ng mga representative imbis na personal silang kumuha ng mga ayuda mula sa gobyerno. Ayan. Bago ko po ituloy, putuloy ko lang. Ayan. Ibig sabihin, ang mga senior citizen o yung mga PWD na hindi na sila kailangan pumila. Magpapadala na ng representative. Ang nagiging problema po dyan ito. Kailangan gagawa ka ng sulat. Pagdating naman sa ng mga staff ng mga DSWD, ako po yung apo na asan ang sulat, asan ang kailangan meron kang tinatawag na sulat mula sa lolo mo. Eto nga po. Ba't ganito? Sulat kamay. Asan ang ID niya? Sabi niya po, sulat lang. Hindi kailangan ng ID. Samantalang ko tutuusin, yung ID lang ng representative pwede na. Di po ba? Hindi yung, kunin mo pa yung ID, pahirapan pa. Ko naman, hindi mo alam kung parang mga kahapon ipinanganak. Napakasimple na tutulong na nga, tulong naman na hindi naman ang galing sa kanila, kundi staff lang sila ron. Sila yung mag-aasikaso. Ando na tayo, sila nag-aasikaso. Alam natin yung hirap nila. Pero ang sinasabi rito, bakit kailangan mo pang hanapin yung ID ng matanda? May record naman kayo. Ayan naman ang sulat. I-compare mo na lang na yung pirma. Ganun lang kasimple yun Kung di ka, duda ka din sa tao, hanapan mo na ID. Pati na ID mo. I-compare mo lang na ganun kasimple. Hindi yung, kunin mo yung ID. Hindi pwede yan. Kung may ID ni Lolo kayo, ay, naku naman. Wala. Kaya hindi maiwasan na hindi kayo marireklamo pagdating sa mga bagay na ganyan. Tapos magpapalabas kayo ng announcement na hindi na po kailangan pumila ang ating mga senior citizen para sa ayuda at mga PWD. Ayan, padala na lang po kayo ng representative. Hindi naman nililinaw paano. Kailangan po
pag nagbigay sila ng announcement na gano'n, tayo pa. O kami mga announcer pa ang mag-aasa sa ayos na, o kailangan po ng ganito ganito, yan. Sasabihin lang, nagbigay ng announcement, proper announcement, kulang-kulang. Ano ba yan? Tuloy ang balita. Ayon pa sa DSWD na mas maigi na lamang na ang mga kaanak ng mga senior citizen at may kapansanan na kumuha ng anumang tulong mula sa gobyerno, lalo na kapag ito ay ginaganap na sa mga matataong lugar na delikado na magkahawaan. Mas delikado po sa mga senior citizen. Yan. Maaari rin na gumawa ng sulat ang mga senior citizen na magbibigay authorization sa kanilang kaanak na kumukuha ng anumang ayuda mula sa gobyerno. Kita nyo? May authorization letter na nga. Hanapin pa si ID ni Lolo, ni Lola. Wala. Nanawagan din ang DSWD sa mga LGU kung maaari ay pamigay ang mga ayuda sa bawat bahay na lamang. Ayan. Apo. Tama po yung sinasabi nyo, DSWD. Ang sinasabi po natin dito, dapat although may mga staff kayo, pero yun lang po nagiging problema. Naku, ano yung sinabi ng staff nyo, yun din ang susunod na ng barangay o kaya ng LGU. Di po ba? Kaya, katulad dyan, minsan, sasabihin naman nung isang barangay official, ay, ma'am, okay po yan, kakilala ko. Ay, hindi po kailangan may ID. O, kita nyo na. Ipilit talaga. Ako nandun, ID? Patingin na ID mo. Ito ID ko. Ito ID ng lolo ko. Pirmado. Pirma niya yan. Ito authorization letter. Ano pang ID hanapin mo? Ganun lang ako kasi. Authorization letter ang hinahanap. Pati ID ng matanda. Duda ka din sa Di na, palabasin natin ID ng naging kaanak. Alas kaya. Begging po yan para sa DSWD. Maging kung nagiging kayo sa yung security na sinasabi niya para sa ilalabas na budget ko, tutuusin pera naman ang taong bayan yan na ibinabalik lang sa kanila para itulong, tapos ipitin pa. Tuloy po ating balita. Hindi po ako galit hindi po galit at di po marunong magalit ang inyong lingkod. Anyway, oras po sa buong bansang Pilipinas. Ayan po, alas 12:28 na. Meron ng 2 minuto para sa kalahating oras. Kaya di sa mga kumakain, di sa mga hindi pa kumakain, kain na po kayo. At huwag din akong alokin. Makita ko kayong busog-busog na rin po inyong lingkod. Thank you. Basta unang subo para kay Double J. Thank you. At after all po, na 2 beses tinakbo sa ospital. Ay, salamat. Buti naman. Gumaling na. Baka magkaroon pa ng 3 Sana, former Senator Jinggoy. Kaibigan ko po yan. Si Erpat. Natukayo ko. Baka mag-3 pa. Samantala nakauwi na sa kanilang tahanan si dating Pangulong Joseph Estrada o Erap. Kagabi, araw ng Lunes po, ito'y matapos na makonfine sa ospital ang dating Pangulo ng tamaan ng COVID-19. Pangalawa na yan, yung una, okay, ibinalik bigla. Sinabi ni dating Senador Jinggoy Estrada, sinalubong ang dating Pangulo ng kanyang pamilya at agad naman hinalikan ni Erap ang kamay ng kanyang asawa na si dating Senador Loy Estrada. Wow, how sweet! Miss na miss niya, nanay ko, pahayag pa ni Senator Jinggoy. Mga tatandaan itong nakalipas na March 29 na magpositibo ang dating Pangulo sa nakakahawang sakit at agad sinugod sa ospital matapos nga namang hina. Na-confine pa sa ICU ang dating Pangulo makaranas ng hirap sa paghinga, bunsod naman ng kanyang pneumonia at sumabay pa itong pandemic. Buti naman nakagaling na. Iba talaga yung mga yung mga antigong artista natin ang titibay no? Ika nga, kita nyo, si dating Senator Ramon Revilla Sr., di po ba? Meron po kasi yung tinatawag na hunting-hunting at saka hagimat. Yan po ang origin ng hunting-hunting at hagimat na minana ni Senator Bong Revilla Jr. At samantala, kung yung matatandaan, yung pinagtalunan dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso at pinag-usapan na mariin namang ito'y
hindi binigyan pansin ng Food and Drug Administration. Wala naman kay Director Eric Domingo na inulit na ni Senator Amy Marcos ang kanyang panawagan sa Department of Health at Food and Drug Administration na ikonsidera ang ibang sinasabing gamot na maaaring gamitin na panlaban sa COVID-19. Yan po. At ginawa ito ni Marcos matapos punahin ang pagkakaantala ng pagdating ng mga bakuna sa ating bansa. Let us use preventive treatment and report drug while waiting for the vaccine. Setback in delivery timelines are taking place worldwide, not just in the Philippines, sabi pa nito. Git niya, kailangan ng backup plan dahil walang katiyakan ng supply ng bakuna maging sa mga darating na buwan. Isa sa mga nabanggit ni Marcos na maaaring ikonsidera ay ang ivermectin. Gayon din ang hydroxychloroquine at ang isang Providon iodine throat spray na sinubukan sa Singapore sa 3,000 trial participant. Ayan po. Ay, yung sa ivermectin, medyo may ano na tayo dyan, may percentage na tayo na mabisa para talaga yan. Kaya pinagtalunan po yan sa mababang kapulungan ng Kongreso at nagkaroon pa nga ng press con. Wala naman kay Representative Mike Defensor dahil yun pala ang ginamit niya. Nung tinamaan siya, yun ang ginamit niya. At sabi naman ni Jose Gregorio Clemente, dapat i-deliver sa bahay ang ayuda ng senior citizen para maprotektahan sila sa virus. Madali lang i-deliver ng barangay yan dahil may mga tao sila tulad ng traffic enforcer na wala namang ginagawa kundi wala namang ginawa kundi magwang-wang. Ganyan sa mga barangay sa Quezon City. Yan ang sinabi ni Jose Gregorio Clemente. Totoo yan. Kaya nga yung balita natin kanina na nananawagan ng DSWD na wag na raw pumila ang mga PWDs at mga senior citizen dahil nga ngayon lang naisip yan no? Ayun ang sinasabi ko okay, pwede yan, tama yung suggestion mo Joey Gregorio Clemente, tama naman yan dapat deliver na lang, mag house to house ganyan, para naman may mga sila na gagawa. Halimbawa, andyan ang representative ng DSWD sa kanila master leader, ito po, punta sa barangay. O sabi ng mga barangay, ang problema nga dyan is nasabi po natin na okay, si Sunsite lang sila. Merong representative, kaanak, merong tawag na authorization letter. Nung makita na, basa na, may pirma ng matanda. Nakita naman nila yung file ng matanda na parehas. Hanapan pa ng ID. Alain mo naman. Para walang sinabing, hindi sigurado. Sige, yung representative, hanapan mo ng ID. I-compare mo na lang. Hindi mo na kailangan pang pakuha yung ID ng matanda na tulong na lang yan hindi naman sa kanila nagagaling yung pera. Pera ng taong bayan yan. Anyway, thank you. Joey Gregorio Clemente. In short, Jose. At ang pinapanawagan na rin yung Senadora Amy Marcos yung mga second option po habang wala pa yung bakuna. Para sa ganun at least hindi naman natin sinasabing trial by error to kumbaga proven yung mga yan bakit hindi gamitin, di po ba? Yan naman tuloy po ating balita. Ito po, yung mga naging trending nitong mga nakarang araw. Pinapanood ko lang, natatawa ako, babasa ako, talaga sabi ko, ano ba itong mga to? Naghain ng resolusyon sa mababang kapulungan ng Kongreso ang Makabayan Bloc upang maimbestigahan ang pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayan po yung NTF-ELCAC. Ayan po yung mga nagsasabi na yung mga pantries ay binansagan na, kumbaga, tinaging. Ano pa naman yung nagsasagawa ng community para makatulong hindi ko po maintindihan kung anong klaseng intelligence meron ng ating sandatahang bunang Pilipinas. Sa House Resolution 1728, hinihimok ng Makabayan Bloc ang House Committee on Public Account na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation hinggil sa budget ng NTF-ELCAC na nagkakahalaga ng 19 billion sa ilalim ng 2021 national budget. Nakasaad sa resolution na merong 2.6 billion mula sa 19 billion budget
ng NTF-ELCAC na naikalat sa iba't ibang ahensya ng walang project breakdown. Wow! At bukod dito, meron pa nilang questionable special allowance o allotment release order. Saro. O, kita nyo? Bakit nagkaroon ng ganon? Naaabot sa 9.65 billion na in-issue ng Department of Budget and Management sa NTF-ELCAC para sa Barangay Development Program nila na inilabas umano ng DBM mula March 24, 2021 hanggang April 23, 2021 para sa implementasyon ng nasabing programa. Wow, meron palang ganyan, hindi ko alam na. Tayo, nakatutok tayo sa mga ganyan. Doon lang po sa Special Allotment Release Order o SARO. Samantalang NTF yan. Gayunman, ang detalye ng proyekto para sa bawat SARO ay hindi ma-access sa DBM website. Dapat yan, malalabas yan para nakikita ng tao kung anong bang para saan at saan ginamit. Git ng Makabayan Black, karapatan ng publiko na malaman kung paano ginagastos ng NTF-ELCAC ang kanilang pondo sa gitna na rin ng patuloy na epekto ng COVID-19 pandemic. At nirekomenda na rin ng Makabayan Black ang agarang suspension ng pag-i-issue ng SARO para sa mga aktibidad at proyekto ng NTF-ELCAC. Sabay giit na ilipat na ang pondo ng task force sa ibang mga programa ng gobyerno para sa emergency cash aid ngayong lumalaban tayo at naharap sa pandemya. Tama naman po yan, si Tambanda. Pero yun, laki niyan. Gano'ng karami ang pera na yan, na pera ng taong bayan na saan ginagamit. Yan ay 19 billion. 19 billion po ang naka-allocate sa NTF-ELCAC. Wow. So, tutukan po natin yan. At sabi naman ni Joey, dapat i-distribute na lang si Amy Marcos yung hidden wealth sa mga may hirap imbis na umepal ngayong papalapit ang eleksyon. Pwede. Pero ang tanong naibalik, meron nasa ano pa yung ibang hidden wealth na recover. Pero yung nasa kanila, well, di natin alam yan. Pero maganda yung panawagan mo, Joey. Sabi ni Joey, ni Jose Gregorio Clemente, dapat distribute na lang ni Senator Amy Marcos ang hidden wealth at para sa mga mahirap, imbis na umepal ngayong papalapit na eleksyon. Nagdag pa niya, Joey, kung talagang matulungin si Pacquiao, bakit hindi siya magbukas ng mga community pantry? Hindi yung tumutulong siya kung siya lang ang sisikat. So, makakarating yan. Joey, makakarating yan, Jose Gregorio Clemente, at meron siyang tinatawag na monitoring doon. Yan yung mga komento, nakakarating po yan. Sabi niya, kung talaga matulungin si Pacquiao, bakit hindi siya magbukas ng mga community pantry? Hindi yung tutulong siya kung siya lang ang sisikat. Merong mga ginagawang ilang isolated pagtulong yan, yung siya, hindi siya nagkakana para hindi masyadong maano ang tao. Pero anyway, mababasa yan. Thank you, Joey. At kaugnay pa rin sa issue ng NTF-ELCAC, eto po. Pero bago natin hatid sa oras sa buong bansang Pilipinas, ganap na pong alas 12:39 ng tanghali. Tuloy ating balita at tungkol pa rin sa usapin ng NTF-ELCAC. Hanggang kagabi, 14 na senador na pumirma sa resolusyon na hinihiling na makastigo si Lieutenant General Antonio Parlade Jr. dahil sa umano'y bastos na pahayag nito sa mga senador. Hindi kasi nag-iingat sa mga pagbibitaw ng salita. Dapat bago ka magbitaw ng salita, isipin mo muna maka 10 beses. Kung di mo kaya ng 10, gawin natin 19. Baka sakali, yeah. Gayon din, nakasaad sa resolusyon na inakda ni Senate Minority Leader Frank Drilon na mabusisi ng Kongreso ang paggasta ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. At sa resolusyon, pinuna na ng mga senador ang pambabastos ni Parlade matapos nilang punahin ang mga pahayag ng opisyal laban sa mga nag-oorganisa ng community pantry. Kita nyo, no? Pati ba naman yung community? Yan nag-issue yan eh. Tapos itatag pa.
itatag pa ng mga na red tagging. Kabilang ang paulit-ulit na red tagging ni Parlade sa mga sibilyan na nagsimula sa mga kilalang individual at showbiz personality. Sumuporta sa resolusyon sina Senate President Vicente Sotto III, Pro Tempore Recto, Senator Nancy Binay, Senator Grace Poe, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Leila de Lima, Senator Richard Gordon, Senator Risa Antiveros, Senator Joel Villanueva, Senator Pampilo Lacson, Senator Francis Pangilinan, at Coco Pimentel, at Senator Pia Cayetano. Yan po, 14 na senador na tumutulig dyan sa naging pagbibitaw ng salita na hindi maganda ni Lieutenant General Parlade. Inaasahan na ngayong araw, formal na iahayin ang naturang resolusyon. At antabayanan po natin yan kung ano magiging resulta. At sagot mula naman sa kampo ng NTF-ELCA. Ayan. Dun lang sa budget na yan. Ano kaya nangyari dyan? Tutukan po natin yan. At dagdag pa ni Joey Jose Gregorio Clemente, hindi kailangan ng kamera kung tutulong si Pacquiao. Sapat na ang donasyon sa pagkakatiwalaang administrador ng pantry tulad ni Angel Locsin. Okay, tama. Yan mga ganyan. Tapos biglang itatag, i-red tag ng NTF-ELCA. Makagawa lang sila ng itinasabihin. May ginagawa sila. Nagtatrabaho sila. Palpak naman. At isa pa rin po. Para tong si si Mocha. Ako niya natatandaan, naging controversial po yan. Ito, yun si Communication, si Yusek Badoy. Ito po, giniit ni Senator Sherwin Gatchalian na walang karapatan si Presidential Communication Undersecretary Lorraine Badoy na hingi ng accounting ng mga donasyon sa mga community pantry. Oo nga naman, bakit? Anong right mo? Ha? Bakit kailangan mong kunin yung accounting ng mga, bakit? Pera mo ba yan? Wow! Natatanong lang po, At, Yusek Badoy has no business and has no right to demand on the accountability insofar as a community pantry is concerned. So let them operate it on its own. Government cannot step on its matter because it's none of our business. This is purely private matter. Totoo po yan. Yan ang sinabi ni Senator Win Gatchalian. O nga naman, pampribado na yan. Ano ba yan? Sa iba nang gagaling ang budget? Yusek? Para hingin mo yung accountability? Ano bang right mo dyan? Parang inalis mo ng karapatan ng bawat para kang solo Marcelo. Wow, Yusek, gising. Baka siguro lagi kayo magkahuntahan ni former Yusek Mocha. Uso, no? Wow. At dagdag pa ni Senator Gatchalian na mga nagpapasimuno ng mga community pantry ay may pananagutan sa kanilang donors. Naan niya ay hindi naman magbibigay ng tulong sa mga hindi nila kakilala. Sa mandagal lang po yun ang coordination yan. Bawa ako, doon tumulong, may tinatay sa pantry na ganyan, tulong ako, bigay ako. Hindi, pamigay niyan. Ito pa, donor ako, Pero para kunin yung accountability, wow. Senator Yusek Lorraine Badoy. Siguro nung grade 3 ka, absent ka, itinuro yan, yung GMRC, Good Manners and Right Conduct. Wow. Ay, nako. Di natin maintindihan kung ano. At dahil dyan, hindi na pinagsasalita ni National Security Advisor Hermogenes Esperon si Badoy maging ang kapwa niya tagapagsalita ng NTF-ELCA na si Lieutenant General Antonio Parlade Jr. ukol sa pagsulputan ng community pantries. Ano ba naman yan? Pati pa naman yan, bibigyan niyo pa ng issue samantalang tumutulong na lang sa mga kapwa natin. Hindi natin alam kung ano bang gustong palabasin Yung bang, ano ba yan? Tumutulong na naman sila. Alam mo, kahit saan natin paikot-ikutin kung saan mo mga mula ilalim hanggang gilid, hanggang taas, hanggang ibaba, hanggang likod. Wala akong makitang failure o pagkakamali doon sa ginagawa nila. Kung meron
naman sabihin na natin na masyado na crowded. Okay. Siyempre, anong ginagawa ng mga barangay? Kindly coordinate naman. At nagbibigay sila ng tulong. Tumulong kayo, hindi yung tutunganga lang kayo dyan. Kayong mag-testify sa mga tao para maipatupad ang health protocol, di po ba? Yun lang naman kasimple. Pero para silipin mula naman sa para masabi lang na may ginagawang NTF-ELCAC. Para sabihin na may mga pasimuno na, mga kaliwa. Kaya nagkakaroon ng red tagging. May nakuha ba silang dokumenta na pag nagbigay na gano'n, may kasamang pamphlet o leaflet na sinasabi, ano tayo, magsama-sama. Ganon? Meron? Ay, nako. Sabi pa ni Joey, dapat magtayo ng community pantry si Ginoong Tony Salaw. Tingnan natin kung mababasa niya, pero tingnan natin ano magiging sagot dyan ni the President. Sabi naman, dagdag pa niya, kahit para sa broad streamcast communicator lang muna. Wow! Ang galing mo, Joey. Jose Gregorio Clemente, thank you sa iyong mga komento. Thank you. Ayan. At speaking of NTF-ELCAC, tapos may mga spokesperson kayo na sablay. Anyway, tuloy pa rin natin mga balita. Dahil may nalalabi na lang po tayo 13 minuto. Pero okay pa. Ito po, ang cash dividend ng mga GOCC, maaari raw pagkunan ng pondo para sa bayanihan rin. Talaga, tingnan natin. Ito ang buod ng balita. Maaari pagkunan ng pondo para sa isinusulong na bayanihan rin ang cash dividend mula sa government-owned or controlled corporation. Ayon kay Assistant Majority Leader at Cebu Representative Eduardo Gullas na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 7656 na obligado ang mga GOCC na magdeklara ng cash dividend at i-remit ang 50% ng net earnings sa National Treasury. Meron din anyang kapangyarihan ng Pangulo base sa rekomendasyon ng Secretary of Finance na itaas ang dividend payout ng GOCC ng higit sa 50%. At tinukoy ni Gullas na sa kabila ng pandemya, maaari ang GOCC ay kumikita ng maayos at nakapagbibigay ng dividendo sa National Treasury. Ilan sa mga ito ang mga pribadong korporasyon na nag-a-apply ng lisensya sa Bangko Sentral ng Pilipinas para magtatag ng digital banking at electronic money platform bunsod ng paglilipat ng maraming kumpanya sa online transaction. At sa datos ng Department of Finance, nasa 57 GOCC ang nakapagbayad ng 157 billion cash dividend sa National Treasury noong taong 2020. Okay, kasagtagan ng pandemya no? Ngayon medyo ito po yung second wave. Tama, may punto si Assistant Majority Leader Representative Eduardo Gullas. Tama, pwede po. At thank you nga pala ating mga sumubaybay, lalo na yung mga nawala na bigla, sila Charlie Fry, si Jenny, si Melda Nagitaram ng Batangas, at si Jose Gregorio Clemente and the others po. Ayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator. After all, less than 2 weeks tayong nawala, pero ganun pa. Doon sa mga ating masugid na tayo sumusubaybay, humihingi po ng isang sorry ang inyong lingkod. Pero hindi ko po pagkakamali, kundi pagkakamali po ng ating network. Pero ganun pa man, sisiguraduhin ko hindi na mauulit. Nasa ganon, nagtutuloy-tuloy po ang inyong pag-antabay dito sa ating programa dahil po sa mga nihatid natin mga mahalagang impormasyon at higit sa lahat, ang mga balita na hindi lamang naganap kahapon, kagabi, hanggang kanina, hanggang sa mga oras na ito. Ayan po At isa pa pong nakakalungkot na balita dahil ganun pa man, wala tayong magawa. Dahil korte po ang nagdidesisyon pagdating sa ganito. Base na rin sa mga sinusumite ng mga ebidensya, witness, at ano pa mang mahalagang impormasyon at dokumento na siyang pinagbabatihan ng korte. Dahil pwede po natin sabihin,
magdidesisyon ka ng ganyan, wala ka naman doon. Di ba? Pero, ang totoo po yan, tinitignan din ng ating mga kurado kung paano babalansehin at paano gano'ng katotoo ang mga sinusumite at hindi po gano'ng kadali ang trabaho ng isang huwes. Yan po. At lalo na rin, siyempre sa mga abogado na nakikipaglaban sa mga bagay na gano'n. Dahil kung nyo matatandaan, kapapasok pala ng bagong taon na mangyari ito, yung nangyari kay isang flight stewardess. Ibinasura ng Makati Prosecutor's Office ang mga kasong kriminal na isinampa laban sa labing isang sinasangkot sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. Base sa labing isang pahinang resolusyon na ipinalabas ni Makati Assistant City Prosecutor Joan Bolina Santillan, walang naipresentang matibay na argumento ang kampo ni Dacera para magkaroon ng pagliliti sa kasong rape with homicide. Ang mga nailibre o mga napawalang hindi na pansamantala na pawalang hindi na isama sa kaso ay sina John Pascual de la Serna III, Romel Galido, John Paul Halili, Gregorio Angelo Rafael de Guzman, Jezreel Rapinan alias Clark Rapinan, Alain Chen alias Valentin Rosales at Bal Mark Anthony Rosales, Raymar English, Louis de Lima, Jamil Cunanan at Eduardo Pangilinan III. Sila po yung mga nalibre dun sa kaso na rape with homicide. Ayan po At dahil nagpalabas na ng tinatawag na resolusyon, ito nga po si Assistant Makati City Assistant Prosecutor Joan Bolina Santillan. At nabanggit din sa nasabing resolusyon ang pahayag ng PNP na ruptured aortic aneurysm ang kinamatay ni Dacera. Naniniwala naman ang pamilya ng 23 anyos na flight attendant ng Philippine Airlines na pinatira ng droga at ginahasa ito. Bagay na itinanggi ng mga kinasuhan. Pinaniniwalaang wala nang buhay si Dacera nang matagpuan sa inupahang kwarto sa City Garden Grand Hotel sa Makati City ng bandang tanghali ng nakaraang Enero o 1 ng taong kasalukuyan. Ayan po yung sinasabi natin bagong taon ng maganap dyan. Naging controversial po yan. At nakakalungkot pero minsan po ang nagiging problema natin lalo na kung halimbawa ikaw isang abogado. Kailangan mo ng mga matitibay na ebidensya sa ipinaglalaban mo. Ang problema, kung wala kang makalap, wala kang makuha ng pinaka-state witness, yun pa. So, gagamitin mo lang yung angking galing mo bilang isang abogado. Di po ba? Pero, minsan, ano man yung binibitawan mo salita, dun ka minsan magkakaroon ng failure, sasablay. O ano man ang sasabihin ng akusado o yung biktima, yan po binabalansin ng ating mga oras, ng ating mga judge, di po ba? Pero gano'n pa man, ano man ang nangyari kay Christine Dacera at siyempre, kung meron tayong tinatawag na batas dito, batas ng ating dito, sa ating mundo, pero yung batas sa taas, hindi tayo makakaligtas. Tandaan po natin kung nakakaligtas ka sa paglilitis dito, hindi na natin kung makakaligtas ka sa taas. Di po ba? God is good. At meron po tayo nalalabing 5 minuto at dako na tayo sa balita sa ibayong bansa. Ito po, sana wag na mangyari dito sa atin itong ganitong sitwasyon. At yung nangyayari sa India. Naku, grabe. Naalarma na ang World Health Organization o WHO sa paglobo ng mga kaso ng pagkakahawa-hawa ng COVID-19 sa bansang India. Ayon kay World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, nakakadurog ng puso ang nangyayari sa India dahil umaapaw na sa mga pasyente mga ospital at puno na rin ang mga bangkayang krematorium. Anya, minamadali na nila ang pagpapadala ng lahat ng uri ng tulong sa nasabing bansa. Una nito, dinadaan na sa social media ang paghingi ng saklolo ng mga kaanak ng mga pasyente na nahaharap din sa kakulangan ng oxygen supply at mga gamot. Binanggit pa ni
chief ng World Health Organization na 2,600 na kanilang mga eksperto ang nakipagtulungan na ngayon sa Indian Health Authority para makalma ang sitwasyon. At kahapon nakapagtala ng 2,612 na namatay dahil sa COVID-19, ang pinakamataas simula ng manalasa ang nasabing pandemya sa bansang India. Nakakalungkot. Kaya sana po sa ating mga kaibigan, kababayan, at lalo pa yung sinasabi nga na meron ng higit na kaalaman kung paano nakakaiwas o paano nakakagawa ng mga paraan para maiayos ang sarili na hindi sa madali salita, nagkakaroon siya ng proper obligation sa sarili niya na para gawin niya yung dapat para hindi ako magkakaroon niyan, hindi ako makahawa niyan kasi may ginagawa. Maaari natin ibahagi yan sa ating mga kapitbahay. Hindi lamang sa kaanak, mga kapitbahay, kaibigan at sa lahat. Kumbaga, dahil ang kinakaharap natin ngayon ay hindi to laban ni Juan at hindi laban ni Pedro. Laban po natin lahat to. Kaya ang kinakailangan natin dito, tulungan. Kasabay pa rin ang ating pakikipagtulungan sa ilang mga kapwa natin na bahagyang nakakalimot. Wag po natin kakalimutan. Lagi tayong nakasandal at para naaalalayan tayo sa anumang adikain na gusto natin gawin upang mapaglabanan natin itong mga kinakaharap natin at ganitong klase ng pagsubok. At darating ang panahon kung ito'y alam ko naman na malalampasan natin, maitatatak natin at magiging isang magandang aral sa bawat isa sa atin ang nangyayari na to. Na magagamit natin sa mga susunod na panahon na tamang pag-iingat. Hindi na tayo magiging masasabing kampante. Kahit sabihin natin nalampasan natin to. Kumbaga, mai-apply pa rin natin ang mga nangyari ngayon sa mga darating na panahon kung paano natin pangangalagaan hindi lamang ang ating sarili, kundi ang lahat ng mga kasama mo sa buhay. Kaya po, hanggang ngayon, patuloy pa rin po ang inyong lingkod dun sa sinasabing ang gamot sa taong mga nakakalimot, paalala. Hindi po ako nagkukulang, lalo na kung ako nasa labas. Lagi, wala naman pong masama, wala naman pong mawawala, basta nasa tamang pagbibigay lang ng paalala sa ating mga kapwa. Sabihan man niya na ako, ano ba pakialam mo? Hindi naman ako nakikialam. Sorry, baka lang ako nakalimutan mo. Kasi kung nakalimutan mo, bigyan kita ng face mask, bigyan kita ng face it, ako pa magsusuot. Ganun lang. At pabiro, wag lang tayong nagalit siya. Wag na natin salubungin ng galit. Ganun siya eh. Hindi naman tayo gano'n, di po ba? Kaya, wag tayo magkulang. Kahit basta araw-araw, minuminuto, segundo natin ginagawa yan, wala namang mawawala sa atin. Ang importante, hindi tayo nagkukulang sa kapwa natin sa mga paalala. Dahil, kung babaliwalain natin yan, biglang tinamaan yan, ayun na. Yan ang masakit eh. Tinamaan siya. Sa tali na. Ayun na po. Di po ba? Samantala kung na-prevent natin siya na paliwanagan naman. Ayun na. At least, kampante tayo. Lumalaban tayo. Yan po. At siyempre, muli, ang inyong lingkod ay laging iiwan na isang kataga. Pero before yan, maraming salamat at humihingi ng dispensa inyong lingkod sa halos 2 linggo na nawala. Pero ito, back to normal po ulit tayo sa paghatid natin mga balita at mga importanteng impormasyon na inyong mga gusto malaman. Muli, maraming salamat yan sa ating mga sumubaybay ngayong araw na to at sa mga patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa programa Ratsyada Balita ni Double J sa pamamagitan nating himpilang Broad Streamcast Communicator. Muli po, ang inyong lingkod, lagi nag-iiwan ng katagang God is always on our side. Wala po siya sa harapan natin at lalong wala sa likuran, kundi lagi siyang nasa tabi natin. Yan po lagi natin tatandaan. At muli po, bukas, magkapanaoran tayo, magkarinigan, magpalitan na ng mga komento, magpalitan ng mga opinion, at walang asawang maghahatid ang inyong lingkod ng mga impormasyon at balita. Muli po, bukas, kita-kita tayo! Maraming salamat! At hindi ako nagpapaalam, kundi pansamantala lang yan. Nagkakarinigan pa rin tayo bukas.
Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.